patungkol sa zombie fungus. Ilang araw lamang ang nakalipas simula noong pumutok ang balita patungkol rito sa internet. Naihayag rin ito sa napakaraming international news outlets katulad ng CNN, kung saan nga ay naipaliwanag nila ang tsansa na magiging zombie ang isang tao kapag nadapuan nito. Dapat nga ba nating ipangamba ang zombie fungus? Mangyayari na nga ba ang kinakatakutan ng marami na zombie apocalypse? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. Nitong mga nakaraang araw ay laman nga ng internet ang patungkol sa zombie fungus na ito. Nagsimula ang lahat ng usap-usapan dahil sa sikat na series na ipinalabas ng HBO at Netflix na pinamagatang The Last of Us. Ito ay adaptation mula sa popular na video game. Sa kwento ng series na ito ay nagkaroon ng zombie apocalypse ang mundo. Marami ang naging biktima or infected. Nagkahawaan ang mga tao dahil sa isang partikular na dahilan. Ito ay walang iba kundi ang zombie fungus. At hindi lang pala basta-basta kwento or science fiction ang series na ito, dahil ang zombie fungus ay totoong nandirito sa ating mundo. And yes, mayroon talagang zombie fungus. At ito ay pumapasok na nga sa mga insekto, partikular sa mga langgam. At kapag nga ito ay nakakapasok sa katawan ng isang insekto, ay nagiging isang tila ba zombie ang insektong iyon, na para bang kinokontrol nito ang utak ng mismong insekto at kinakain ng buhay ang katawan. Yes, ang nangyayari po ay katulad nga sa mga palabas or mga zombie movies, kung saan makikita natin doon ang mga zombie na wala ng kontrol sa kanilang sarili kapag sila ay nadapuan ng virus. At narito po ang proseso sa kung paano pumapasok or humahawa ang zombie fungus sa katawan ng isang langgam. Tinatawag ang fungus or fungi na ito na Ophiocordyceps unilateralis. Walang ibang goal ang fungi na ito kundi magparami. At ang nakikita niyang paraan para magawa yun ay ang pumasok sa mga insekto, partikular ang mga langgam. Ayon sa National Geographic, unang pumapasok ang bagay na ito sa pamamagitan ng spores. Kakapit ang spores na ito sa katawan ng langgam hanggang sa kakalat ang infection nito sa kanyang exoskeleton. Pagkatapos noon ay mawawala na ito ng kontrol sa kanyang sarili at unti-unti nang magiging katulad ng isang zombie. Hindi pa agad-agad na madedetect ng langgam na siya ay infected na ng zombie fungus. Lilipas pa ang ilang mga araw at the moment na malalaman na niya na siya ay mayroong nararamdaman, doon na lalayo ng kusa ang langgam at aakyat sa isang mataas na lugar, mga 10 inches from the ground. Mawawala na ito ng kontrol sa kanyang sarili at ang zombie fungus na nga ang magkokontrol sa kanyang utak. Para na ngang isang zombie ang naturang langgam. At kapag nasa itaas na bahagi ay maghahanap ito ng dahon at ibabaon ang kanyang mukha roon at mag-aantay na lang ng kanyang kamatayan hanggang sa mabulok ang katawan nito. Pagkalipas ng ilang araw mula sa kanyang kamatayan ay tutubo mula sa kanyang ulo ang zombie fungus na para bang ito ay bagong sibol na halaman. At mula nga po sa itaas na bahagi, ang bangkay ng langgam ay babagsak sa lupa at mayroon itong daladalang spores. At sa pagbagsak nga ng bangkay nito ay kakalat at sasabog ang spores hanggang sa may mahawaan na naman ng mga panibagong insekto. And the cycle will go on and on and on. Pero ang katanungan ng marami ngayon, paano kung ang bagay na ito ay mangyari rin sa tao? Mayroon nga bang potensyal na hahawa o dadapo ang zombie fungus sa atin?
Magiging parang isang zombie rin kaya ang isang tao katulad ng nangyari sa mga langgam? Tara at alamin kung ano ang sinasabi ng mga eksperto patungkol sa bagay na ito. Actually, nakikita po ngayon ng mga eksperto ang posibilidad na dumapo sa tao ang mga fungus na magdudulot ng karamdaman. Pero pinag-aaralan pa lamang ang bagay na ito. Sa ulat na inilabas ng Euronews ay diniscuss doon na pwedeng mag-evolve ang mga fungi na ganitong klase at dumapo sa mga tao at magdudulot nga ng sakit sa katawan. Isa sa nakikita nilang dahilan para mangyari ang mabilisang pag-evolve at pagbabago ng mga fungi na ito ay ang climate change or global warming. Nakikita po ng mga eksperto na ang pagtaas ng temperatura ay isa sa mga magiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng mabilisang pagbabago ang mga fungi na ito. Kumbaga, magkakaroon ng rapid changes sa kanilang DNA kapag sila ay na-expose sa heat stress. Ang katotohanan po niyan, ang fungi ay isa sa mga pinoproblema sa field ng medisina. Mayroon na talagang mga fungi na dumadapo sa mga tao at ang mga ito ay nagdudulot ng sakit. Tinatawag po ito ng mga eksperto na pathogenic fungi at umaabot sa 300 ang klase ng mga ito. At kapag nga dumadapo sa katawan ng tao ang mga pathogenic fungi ay pwede itong magdulot ng mga diseases. At ang nakakatakot po sa lahat ng mga fungi na ito ay pwede pang mag-evolve at magkaroon ng malalang epekto sa atin dahil sa climate change. Balikan po natin ang ating katanungan. May posibilidad ba talaga na magiging zombie ang isang tao dahil lamang sa mga fungi na ito? Mangyayari rin ba sa atin ang nangyari sa palabas o ang nangyari sa mga langgam? Well, pinag-aaralang mabuti ng mga eksperto ang sagot sa katanungang ito at mukhang makakahinga po tayo ng malalim sa kasagutan dahil sa ngayon ay wala pang nakikitang way ang mga eksperto na dumapo ang ganitong klaseng fungi sa tao. Madalas lang talaga itong nakikita sa mga insekto, partikular sa mga langgam, langaw at mga spider. Pero sigurado ba sila sa pag-aaral na yan? Ayon sa taong ito na eksperto sa naturang larangan at isang professor sa University of Utah, malabo daw talaga na dumapo ang zombie fungus sa katawan ng mga tao dahil sa taas ng temperatura na ating tinataglay. Kumbaga, hindi pa nila kakayanin ang temperatura ng ating katawan. Hindi pa sila makakasurvive rito. Pero darating nga ang pagkakataon na easy na lang sa kanila ang init ng ating katawan dahil nga sa climate change. Kumbaga, ma-expose na sila sa mainit na paligid. At kapag nangyari yon, madali na lang nilang pasukin ang ating mga katawan. So ang climate change po talaga ang magiging sanhi ng lahat. Dahil kapag iinit ang paligid, mag-a-adapt ngayon ang mga fungi na ito hanggang sa sila ay masanay sa level of init na yon. At kapag ito nga ay dumapo sa tao, magiging madali na lang para sa kanila ang lahat. At yun po ang nakikita ng mga eksperto na paraan para makapasok ang zombie fungus sa mga tao at magiging isang tila ba zombie ang mga taong ito katulad ng nangyari sa mga langgam. Pero ayon sa kanila, sa ngayon ay wala po tayong dapat na ikabahala dahil sa mga langgam lang talaga ito nangyayari. Iba ang langgam at ibang-iba ang mga tao. At the end of the day, ang usaping ito ay mauuwi pa rin patungkol sa concern ng climate change at global warming. Ito ay isang malaking paalala na dapat talaga nating alagaan ang Earth nang sa ganon ay magiging payapa at ligtas ang pamumuhay ng mga susunod na henerasyon. Para sa marami pang konspirasiya at kaalaman, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out. Boom.
Isang napakatalinong scientist, mayroong